Dito tayo kay BP, Sara Inday Duterte. Oh, siya po ang mismong nagkumpirma. Nahibaw ko, ana. Siya po mismo ang nagkumpirma, mga kababayan, na ang kanyang pangalan ay nasa listahan ng ICC. Ngayon, ang tanong natin, ano po? Nakatanggap ba si Inday Sara Duterte ng listahan galing sa ICC? Kaya niya nasabi na ang kanyang pangalan ay nasa ICC. At hindi lang daw po mag-isa. No? Marami daw po sila. Panigurado ho kasama si Bato de la Rosa dyan. Malamang itong pagsasalita ni Inday Sara Duterte, manginig na naman ang itlog ni Bato de la Rosa. Alam niyo po, si Bato kasi, simpleng mapag-usapan, mabanggit mo lang yung ICC. Bigla hong natataranta na yan eh. Di ba? Sabi ni Mityan Gamboa, next batch coming. Di ba? Okay, pakinggan ho natin ang ating vice-presidente, mga kababayan. Ano daw po? Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan. Ayan, may translation na naman ho sa ilalim, mga kababayan. Nandoon ako sa listahan. Marami kami nakasama sa listahan. Ang sigurado ko dyan, Bato de la Rosa. Si BP Sara, dahil nga po doon sa pahayag ni Arturo Las Cañas. No? Si Bungo, nandoon din sa listahan, mga kababayan, na nakita ko. Yan, yung mga main character. Ano po, si BP Sara, sabi ni Arturo Las Cañas, kasi daw itinuloy ni Inday Sara Duterte yung tukhang nung siya ay pumalit na sa pagka-mayor kay dating Pangulong Duterte. Kay Bungo at kay Bato, si Bato ay alam naman natin, PNP chief yan, nagutos, napagutusan, lahat na. Si Bungo naman, may alam naman to doon sa sa reward system ho. Tapos babalikan natin yung sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Batch by batch ang pag-aresto sa mga sangkot, no? Doon sa ICC. Unang batch, ang dating Pangulong Duterte. Siya lang daw ho, mag-isa. Nagkatotoo naman ho. Kaya nga po yung mga DDS, medyo quiet na. Hindi na ho sila makapagsalita na, ano yun, nasa na yung yabang nyo, nasa na yung ICC, bakit wala pa din yung ICC? Kaya hindi na ho nagsasalita yung mga yan. Dahil alam nila, paparating na po. Nambubuska sila, nangaasar sila nung kay Buloy. Kay Buloyski. Nasa na yung PNP nyo? Bakit hindi pa din nahuhuli si Buloyski? Di ba? Nung nahuli po si Buloyski, mga kababayan, iyakan yung mga DDS. Sinundan pa, no? Nila nung kay dating Pangulong Duterte. ICC kayo ng ICC. Nasa na yung ICC nyo? Nung naaresto ang dating Pangulong Duterte, iyakan ng mga DDS. Ngayon, ayaw na nilang magsalita. Dahil panigurado, mangyayari daw ho, mga kababayan. At ayan mismo, ang nagkukumpirma na ho, na madami silang magkakasama doon sa ICC, walang iba po kundi ang mismong vice-presidente. Nasa ilalim po yung caption, basahin nyo na lang po kung hindi nyo naiintindihan yung Bisaya. Sa ICC, nahibaw ko, ana, kay pag Ulitin ko yun isang mabilis at walang putol. na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko, ana, kay pag-abot na ako dito, natingala ko nga nung Nagulat ako, no? Tapos pwede pa akong bumisita araw-araw. So ano sabi niya din? Dahil dati pwede pa akong so hindi na makakabisita si Inday Sara Duterte sa ICC. sa sugod, pwede pa akong mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga Naku po. Baka Inday Sara Duterte yung plano mong pagbisita kay dating Pangulong Duterte sa iyong kaarawan. Baka hindi ka na bumalik sa Pilipinas. No, pagbisita. Tao po! Humingi po kami
ng pahintulot na makabisita po sa aking ama kasi birthday ko po, kasama ko po ang aking ina. O sige, welcome. No? Inday Sara Duterte. Tapos nag-uusap na pala doon sa likod yung ICC. O tingnan nyo. Hindi na natin kailangan na kumbaga madaming proseso. O eto na. Bago lumabas, basahan mo na ng Miranda rights. Di ba? Basahan mo na ng Miranda rights bago lumabas. O. Ngayon, magpapaalam na. Baka doon nahulihin pag pumunta doon. O, sabi ni Janelle. Magpapaalam na. O, tapos na po ang visiting hours ko. Ay, hindi. Sige, pwede ka magstay dyan. Ni-record na daw yung pinag-usapan nila ng tatay nila. O, sabi ni Ma'am Marijo. Yun nga yung nakita natin dito. Nakikinig yung ICC. Bakit pa kasi kayo dyan nag-usap sa loob pa? No, baka wala nang labasan niya kapag ka bumalik pa. Naku, yari. Wala nang bisitahan. Tuloy nga. Nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan ko. Isip nila, ano yan, nasa ilalim, binabasa ko ho eh. Kung ano ang pinag-uusapan namin. Ang ginaistoryahan ko unsa ang kaso o unsay ginabuhat sa kaso natin. Ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas o Siguro kung ang pinag-uusapan lang eh yung strategy nila doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Malabo naman yun yung dahilan para arestuhin siya, no? Para isama yung kanyang pangalan. Kasi siyempre pag sinabi ng ICC, kasama ka dito, ganito, ganyan. May paliwanag ho yun, no? Tapos sinabi ng ICC, narinig namin sa inyong pag-uusap, ganito, ganyan. Siyempre, ire-record nila yon at itatago nila yon bilang ebidensya po para kay Inday Sara Duterte. Mga kababayan, hindi naman po basta-basta, sige, ganyan. Taniman mo na lang ng kwento o ng istorya. Sabihin mo, narinig natin. Naka-record sila sa CCTV, etc. Tapos wala silang ganun. Hindi naman po yan kagaya, no? Nung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na nagtatanim kami ng ebidensya. Di ba? mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang ako ang pangalan dito, ang nauna Ang mga naunang pangalan doon, ayan, malayo pa daw. Malayo pa ang pangalan ko sa listahan. Malayo pa ang pangalan ko sa lista. dito, ang naunang mga pangalan dito, mao kay Senator Bato de la Ako mo! Huwag niyong paparinig to kay Bato de la Rosa. Sabi, nauna. Sabi, malayo pa yung pangalan ko. Pero ang malapit na pangalan is si Senator Bato de la Rosa. Diyos ko po, Lord! Malamang ho, mga kababayan. Hindi na naman natin makikita si Bato de la Rosa. Mismong vice-presidente na ang nagsasabi niya, no? Diba? Malamang sa alamang ho. Diyos ko, Lord. Ito na naman. Magiging aligaga na naman ho si Bato de la Rosa, mga kababayan. Isa nga ho, ulitin natin, atrasan natin, no? Yung sinabi ng ating vice-presidente, atrasan lang natin. Dili lang ako, layo pa ang ako ang pangalan dito. Malayo pa, ayan, nasa ilalim mo, basahin nyo. Malayo pa ang pangalan ko sa listahan. Ang naunang mga Ang mga naunang pangalan doon ay pangalan dito, mao kay Senator Bato de la Rosa. ikaw daw, Bato, lagot ka. Naku po, mukhang 24 oras o baka medyo, this time, baka mahaba-haba na po ang pag-off ng cellphone ni Bato de la Rosa dito. Baka ho yung at least yung 24 oras na nangyari hong patay yung kanyang cellphone na dahilanan niya na nalobat po kasi ako 24 oras eh. Ngayon baka lobat forever na si Bato de la Rosa, mga kababayan. Mismo pong sa vice-presidente ng galing ito, Kay itong dating Chief si Albayalde. ang katong dating Police General si Danao Now, o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongbong. Bongo, ikaw din. Yan yung sinasabi ko ho sa inyo, mga boss chief amo, sir eh. Di ba? Yung mga DDS,
may dalawang pambato na nakakapasok ho sa 12. Yun po ang pangalang Bato de la Rosa at Bungo, mga kababayan. Kung sino lang yung nakakapasok doon sa 12, siya pang nakasulat ang pangalan doon sa ICC. Di ba, Sir Manolo Cacalda at Adelaide? Oh. Kawawa naman itong mga DDS na to. Yung PDP nila, 10. No? Yung 8, nasa dulo. Nasa dulo ng survey. Yung 2, nakakapasok. Taranta din ho yan mga kababayan. Bakit to? Biruin mo, pumapasok yung kanilang pangalan na maging senador. Happy. Tapos, tatatak sa utak nila. Si Bato, si Bungo, sabi ni BP Sara nasa listahan ng ICC. Papasok sa isip nila yun. Mixed emotion. Di ba? Hindi alam kung matutuwa ba ako o maiiyak ba ako o malulungkot ba ako. Kasi sa kabila ng katuwaan na nandoon ako, pasok ang pangalan ko sa top 12, kalungkutan naman na ito. Kung yung pinakamataas o yung pinuno nadala na sa ICC, paano pa kaya sila? Pero ang nakikita ko kay Bato de la Rosa, manlalaban ho yan. Kasi ganyan yung nakikita ko sa kanya, mga bossing ya. Opinion ko manlalaban ho yan si Bato de la Rosa, mga kababayan. Nakita ko hindi ho susuko talaga Una-usa sila bago ako. Thank you, madam. Una sila bago si BP Sara. Kung di ako nagkakamali, yun mismo yung pinunto ni dating Senador Trillanes. Unang batch, ang dating Pangulo. Yung dating Pangulo, nandoon na. Diba? Lito Flores Vlog, tinalo ni Bato, Sigo, sa number 1 sa ICC. Oo nga, at least, number 1, si Bungo doon sa survey. Dito, si Bato sa ICC naman. Tama ka, Sir Lito Flores. Correct ka dyan. Sabi ni dating Senador Trillanes, unang batch, si dating Pangulo. Nangyari na nga ho, nandoon na. Pangalawang batch, Bato de la Rosa at si Senator Go. No? At yung ibang mga kapulisan. Tama, correct na correct ko. Lapat na lapat po yung mga binitawan na pahayag ni dating Senador Trillanes. At nasa dulo daw po si Inday Sara Duterte dahil nga, kumbaga pinaka-less. At pag-aaralan pa yung sitwasyon ni Inday Sara Duterte, kung yung sinasabi ni Las Cañas ay totoong itinuloy ni Inday Sara Duterte yung tukhang-tukhang. Sa pool nga, Nako, lalong kakabahan ng mga DDS dito. Lalo na yung Bato de la Rosa. Mga bossing. Baka hindi na natin marinig yung Mick Madi, no? Baka yung gigil niya wala na, maging silent na po. Mapunta sa bundok na naman, lechon baboy, 10 buo. O kinabukasan, lechong manok naman. Ano daw, native. Mukhang kinakain na ho ni Bato de la Rosa yung mga pagkain kumbaga, mamimiss niya. No? Sabi ni Lito Flores Vlog, bukas nasa Torres High School ako. Diyan ho ako graduate. Sa Torres High School. No? Taong 2000. O yan. Year 2000 nung gumraduate ako sa Torres High School po. 1996 naman gumraduate ako sa Magat Salamat Elementary School. No? Parehas hong tondo, mga kababayan. Despedida time! Diyos ko po, Lord. Mga boss, Chip, sir. No? Aantabayanan natin kung ano ang magiging reaksyon ni Bato de la Rosa dito sa pamahayag o doon sa mga siniwalat ni Vice Presidente Inday Sara Duterte na ang kanyang pangalan ay nandoon sa second batch. Muli po mga boss, Chief, sir, magpapaalam na ho ako. Maraming salamat and God bless po sa ating